Pero based on the information that you have on hand, at base doon sa mga libro na binabasa ninyo, yung sinasabi niyo may mga parameters na dapat i-meet, etc., doon pa lang at least pretty much makaka-come up kayo ng statement to say na talagang mali itong NGCP. Si Presidente nga nagsabi na mali. The President himself, baka pa niyo si Presidente. Kayo pa lumanay, si Presidente nag-issue na ng kanyang statement, strong statement na sinasabing mali ang NGCP. 2 beses na nangyari itong kalokohan ng NGCP. Pero kayo dyan sa ERC, hindi pa. Baka pa yung presidente nyo, natin. Baka ibang presidente nyo. Hindi po. Kailangan lang pong matapos po yung I know. Pero marami ng violation to, Ma'am Attorney, Madam Di Malanta. Alam nyo naman ilang hearing na tayo And you agreed with me in several occasions na talagang mali ito. Di ba? Katulad doon, di ba, minumultahan nyo ito, ay magbayad ng multa. Tatandaan nyo yun? Nagmamatigas pa sa inyo, tapos ngayon, malalambot-lambot pa rin kayo? Paano kayo gagalangin ng mga ito? Di ba, maging yung ikaw, Transco? Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect. Inspeksyonin yung loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos ngayon, lalambot-lambot ka sa kanila. Lalo kang hindi gagalangin. You have to speak the language they understand. Binabalasubas kayo, huwag kang maging balasubas, pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Excuse me, ma'am. Di ba? Di ba? May karapatan kayo na mag-inspect sa facility dahil kasama sa mandato niyan. Tingnan niyo kung tama ba yung nangyayari doon sa loob ng pasilidad ng NGCP. Property niyo yun, kung tutuusin, dati. Pero hindi kayo pinapayagan. Tapos ngayon, lalambot-lambot kayo. Tapos ikaw, ERC, minultahan niyo ito. Ayaw kayong bayaran ng ayaw maniwala. Kinalagkat pa kayo sa korte. Di ba? Kayo naman. Mr. Chair, in terms of inspection naman po, nag-i-inspect naman po kami ng facilities ng NGCP. Pero there were several times na hindi kayo pinayagan papasukin. Di ba? Nasa hearing natin yon. Hindi kayo pinayagan, kaya di ba idadalhin pa sa korte yung... Yun pong mga hindi kami pinapayagan po ay yung pong sa mga bagong transmission projects nila. Kaya nga, di ba? Basta nareglo ka na ba? Ba't bigla ka nagbago? Hindi po. Nareglo ka na ba rito? Ang sinasabi ko po ay... Teka muna, dati-dati matapang ka. Ngayon mukhang lumambot ka. Anong nangyari? Hindi po ako lumalambot. Ganun pa rin po yung posisyon ng Transco. Hindi nga, di ba dati hindi nga kayo pinapapasok? Galit ka nga noon, nag-usap kayo. Ewan ko, ikaw ba yung kausap ko na binabastos kayo, ayaw kayong payagan makapasok. Di ba? You were trying to do an inspection and pinalayas kayo ng NGCP. Tama? Tapos ngayon, challenge kayo ng NGCP na magreklamo lang, magdemanda, dalhin sa korte. Kaya nga, di ba, kinakaso yan. Tapos ngayon, lumambot ka. Baka binigyan ka ng t-shirt ng NGCP. Binigyan ka ng basket of fruits, joke lang. Pero nakakadismaya. Kayong dalawa, sorry dapat you should be firm. You should show these people na meron silang ginagawang hindi tama. And we have to do something. Yung mga yan si Arthur, Governor Defensor, Governor Nava, yung mga constituency na, galit na. Si Mayor Treñas, sobrang panggagalaiti. Pagkatapos, inaasahan nila na kayo ay kakampi nila at sasabihin, diretsuhan na mali itong NGCP para itong NGCP mahihaya naman gumawa na ng aksyon na hindi na maulit ito. Maging yung presidente, galit na nga, di ba? Huwag kayong lalambot-lambot dito sa NGCP. Kakainin kayo ng buhay nito. How many more provinces will lose by the billions dahil dito sa kapalpakan ng NGCP? Enough is enough. Dapat talaga tanggalan na ng prangkisa itong NGCP. Nang sa gayon, hindi na makapangperwisyo. And that's exactly the direction we're going to. And I'm asking the support of my colleagues here sa Senate and even sa Congress. Tanggalan na, marami ng grounds for the termination of the franchise of NGCP. Ang dami na nilang kapalpakan ginawa. Huwag na natin payagang pampatuloy na pumalpak pa ito. Patuloy na mamerwisyo at by the billions and billions of pesos, who knows kung anong lugar ang susunod na mapiperwisyo. Sa ngayon, marami ng delayed na projects at padala niyo po ng show cause order. Sinasagot po kayo. Of course, matapos silang sumagot dun sa show cause order, ano pong sumunod na proseso? Ang susunod po sa proseso, yun nga, patatapusin namin yung evaluation ng kanilang mga sagot para po kung dun sa mga hindi na ipaliwanag ng husto, yun po yung consequence Mumultahan nyo. pumultahan po. So, doon sa mga
hindi kayo satisfied dun sa kanilang show cause order, yung kanilang sagot, at kayo po nakita nyo talagang may glaring violation at mali talaga sila na nagpato kayo ng multa, nagmulta naman sila o kinalagkat kayo sa korte sa lahat ng mga pagmumulta na ginawa nyo sa kanila. Doon po sa delayed projects, wala pa po kaming naipapataw na multa. Pero meron po kasing kaming isang show cause order. Why not? Ang dami ng delayed, 60 na, tapos na isa doon, di ba pa kayo nakapagmulta? Teka muna, Wala bakit? pa po. Why? Wala pa po. Kaya Patapos pa lang pala, nga po, Your left and Honor. right sila mag-delay. No, Kaya- dapat from ngayon pa lamang, meron na kayong namultahan. Kasi Dapat po- nasampulan nyo na. Kaya pala, Last may- year lang po may kami pabayadin pala kayo dyan sa nagsimulang ERC. mag-show cause order. I'm sorry? Last year lang po kami nagsimulang mag-issue ng show cause order, Your Honor. okay, ano yung pinakamahabang delayed, Mr. Marasigan, na projects? Pinakamahabang Yes, sir. taon. If we talk about the major projects lang, Major projects, yes. yung Hermosa San Jose was supposed to be 2018, 10 times na siya na-delay. At 2018. Yes, sir. 2018 dapat tapos na yung project. Yes, sir. Yun yung original na plan. Okay, Tapos pero- move every time may TDP, may bago siyang schedule. So, ang So, minumove hindi na pa po, minumove sir, nila. tapos it's only 98.9. Okay. February So 2024 na. tuwing nadidelay, pag hindi natapos ng 2018, ano binigay na reason? Iba Right pa of po, way? sir, may permit, may right of way, or in construction talaga yung problema, sir. And then, There's three pinagbigyan nyo, then 29, nagbigay sila ng date 2019 na matatapos, hindi pa rin, 2021, same pa rin yung things. 10 reason. times, sir. Yeah. So doon pa lamang dapat ERC, nakita nyo na parang pinaiikot-ikot na lang kayo. Agad-agad, minultahan nyo na agad, matapos yung bigyan ng show cause order, doon pa lang sana, so 2018. Okay, pagbigyan ko kayo, isang taon, another year, 2019, para ayusin yung mga taga-LGU kung anong problema sa right of way. E nung 2019, hindi natupad, show cause order, multa na agad. Wala pa pala kayo namumulta dito? Ay, sos. Sa delayed projects po, wala. Doon po sa non-compliance with CSP, doon po kami nakapagmulta. Nagbayad naman po sila. Magkano? 5 million pesos. Sos, Mario Joseph. First 5 million violation, pesos. First violation. Pinagtatawanan kayo ng NGCP. Your Yun Honor, lang, so far sa dinami-dami ng violation ng NGCP, 5 million pesos pa lamang ang namulta nyo sa kabuuan. Tama po. Why? Kasi po, ngayon lang nga po nagsimulang mag-show cause. So first, it only counts as a first Okay. violation. So, 5 million ang namulta nyo pa lang so far sa dinami-dami ng violation kasi nag-umpisa kayo ng show cause order recently lang pagbigay. Ilan ang show cause order na ibigay nyo sa kanila? Ilan na? I think, doon po sa delayed projects, 37. 37. Doon sa 37, anong... 37. Okay, anong naging resulta doon sa show cause order na binigay Yun, nyo sa Your kanila? Honor, yung tinatapos pa lang po namin. Kasi nga po, sinabay... Kailan matatapos po itong 37 show cause orders? Patapos na po. Siguro po ngayong first quarter, tapos na po yun. So, first quarter. So, in the next, sabihin natin 6 months, tapos na yan. Apa. So, dapat, no, so after show cause order, kung hindi kayo satisfied doon sa binigay ng dahilan, o naghumingi na naman ng extension, or Hindi na po pwedeng magpa-extend po yun. okay, hindi na. So, anong susunod na maging habang? Kasi abangan ko ito Dapat po, either babayaran na nila yung penalty or, Your Honor, pwede po nilang iakyat kung sa questionin korte. po nila yung... Ilan na yung inakyat nila sa korte na nagpato kayo ng multa sa kanila dahil sa violation? Wala pa naman po dun sa violation. Meron pong inakyat sila sa korte on the reset. Nag-petition po sila sa Supreme Court to suspend the reset. Okay. Suspend the reset, Mr. Chair. Di ba regular process yun? Opo. Reset, okay. Bakit napaka mahina kayo tugisin tong NGCP? Mukhang, sorry I'm not in your position. I don't know exactly kung ano yung talagang dapat trabaho ninyo. Parang you're not doing enough na We're doing what maging we firm can at this against time. this NGCP. Your Honor. Na left and right, gumagawa na maraming violation at marami na mga napiperwisyong mga probinsya, mga taong bayan, lalo na dyan sa Iloilo. Dapat magpakita kayo ng katigasan na sa pamagitan ng pagmulta sa kanila, multa left and right. At taas-taasan nyo naman po yung multa, wag naman yung 5 million, kulang yun. You don't have that kind of information? Who has that information? It should come from our construction group, Mr. Chair, which is... And who's the head of the construction group? it's not with us today, Mr. Chair. Kaya, who is that person? Why not call him right now? We will, Mr. Chair. Call him. Call him. Para we would know. Tawagan mo lang. Di ba? Para magkalamanan na. Yan mahirap sa inyo. Binabaliwala niyo itong problema. Seryoso to. Nasa recess kami. Nagpatawag kami ng hearing dahil nakita namin yung urgency na itong problema ito. Pero kayo, pa-relax lang eh. Papetiks-petiks lang kayo eh. Parang baliwala lang sa inyo eh. Kakapal naman ang mukha nyo.
Hindi kayo tinatablan ng hiya. Di ba? Tawagan nyo. Call them. Sino ba yan? Yung pinaka-head. It won't take you 3 minutes. Ilang oras na tayo dito, nag-uusap. Di ba? What is 5 minutes? Sige, I'll wait 5 minutes. Call that guy. Kasi, isa sa mga reason kung ba't tayo nandito ngayon is para hindi na maulit itong pangalawang beses na ginawa niyong kapalpakan dyan sa Panay. Para wala ng third time. At ang bad news is, sabi ni Yusek Garin na it might happen again. Despite dun sa recommendation na sinasabi ni Yusek Guevara, ang sabi ni Yusek Garin, it might happen again. At ayaw kong marinig yun, ayaw kong tapusin tong hearing na ito, na bitin tayo doon sa sinabi ni Yusek Garin na it might happen again. Dapat it will never happen again. Gusto ko matapos tong hearing na ito sa salitang it will never happen again coming from you. And of course, supported ng DOE at ERC. Si Presidente na nga mismo, pikon na eh. Di ba? Talagang dapat binabawi ng prangkisa ninyo eh. Hindi nga. Oh, anong sabi? Oh, dinadaktakan ka ng kausap mo. Sino ba yung kausap mo? Misis mo ata, pinapagalitan ka. Narinig ko yung boses, ang lakas. Oh, galit. Babae yung kausap mo? It's one of our officials in NGCP, Mr. Chair. Alam nyo, NGCP, talagang dapat makansila na yung prangkisa sa inyo. Dapat matanggal na yung prangkisa sa inyo. Wala na kayong ginawa kundi puro mag-delay ng mga proyekto. And then katakot-takot na palusot ang ginagawa ninyo. Katakot-takot na panduloko yung ginagawa nyo. The country's been had by you. Sobrang, hindi ko ma-fathom, hindi ko intindihan kung bakit sobrang binigay sa inyo na pabor. Sobrang pagpababy sa inyo. Di ba? Na patuloy kayong gumagawa ng kapalpakan, delayed at pinagpapasensyahan kayo at ang namulta pa lang sa inyo so far is 5 million. Dapat matagal na nakansila yung prangkisa sa inyo. Tapos hindi pa kayo nagbabayad ng tax. Kung yung mga ordinaryong mamamayan dyan, yung mga malilit na grocery store dyan, nagtitinda dyan sa palengke, nagbabayad ng buwis. Kayo na bilyones ang kinikita, walang binabayad na corporate tax. Anak ng dagat.